proseso man sa pagkakapit kaya doon kandidato? He just filed his candidacy, nagpila siya ng kandidatura niya. Kami naman dito sa local, hindi naman nag-abiso sa amin, with due respect to him, hindi naman siya nag-abiso sa amin. Ang pagkaalam nga namin na independent candidate kasi nagpila siya na walang nomination. So, technically, is running as an independent candidate. Yun ang pagkaalam namin. So, paano mo sir yung support ng legal fight sa inyo? Siyempre, kung wala namang official candidate, we are free to choose kung sino yung susuportahan. Yun nga, ako personally, sinusuportahan ko si Ryan Singson para sa posisyon na congressman. Sir, sa election, paano yung mga gagawin natin with the Liberal Party watchers, the PR na dapat yung 6 copy nasa Liberal Party since may yung minority party? Siguro, yung level na yan, siyempre, ang kandidatura ni Atty. Baterina, entitled naman siya sa watchers niya. Wala naman ako nakikitang problema dyan. Bale, kung official yung sinasabi mo, siguro ayusin na lang yan. Wala na akong nakikitang problema dyan. Sir, ano po masasabi ninyo sa mga nagkalat ng mga posters ni Atty. Candy Baterina with the picture of the President? Prerogative naman niya yan kasi kanya-kanyang propaganda yan. It's a propaganda. Siyempre may karapatan naman siya. Kung kumbaga hindi na usaping opisyal yan o hindi na usaping partido yan. Kanya-kanyang pakulo sa kanyang kandidatura. Kahit sino naman ang gusto mong ilagay na kasama mo sa picture, I think that is the prerogative of the candidate. May pinapakita si Atty. Baterina, sir, na may endorsement paper yata yan for candidacy. Pirmado ng chairman ng Liberal Party. May idea pa kayo na nangyari ito? Wala akong idea. Ang pagkaalam ko nga, si Secretary General, ang pagkaalam ko, hindi ko alam yan, pero ang nasabi ko kanina, katulad sinabi ko kanina, iba kasi yung endorsement sa official nomination. Insofar as I know, tumatakbo siya as an independent candidate. Hindi po bang sabihin walang pondong manggaling sa liberal para kay Atty. Candy Baterina? Ang mga usaping ganyan, I'm not in the position para maghayag ng kataga pagdating sa mga pondo. Kasi ang sa partido naman, kanya-kanyang suporta yan kung sino yung gusto niyang suportahan. Kaya siguro I'm not a privy sa mga ganyang usapan. Hindi po ba kaya magkaroon po ng parang yung kakulo po sa loob ng NP party dahil sa yung local na po, si Ryan po support habang yung national po ay malakas na? Sa tingin ko hindi naman. Yan ang tinatawag na dynamics of local politics. Alam yan ng mga veteranong politiko, yung dynamics sa lokal. Kasi nga sa national may dynamics din So this is the dynamics of politics. Ito yung demokrasya natin. Kaya siguro respetuhan na lang. So paano po yung gagamitin pa rin po ni Atty. Baterina na siya po ang NP candidate? Yun nga, Siya po ba or pwede niyang i-claim yon, pero pag sinabi mong claim, it's different from the reality. Kaya nga, kumbaga, matter of tolerance na lang kung kanino yung namamahala. So he can claim that, yung nga, paggamit ng mga materials o identifying oneself sa partido. In fairness naman kasi, he's a member. Kaya wala naman siguro tayong makikitang problema dyan. Kung usaping sanctions, sa level na yan ng higher authorities ng partido.
Ano sa kampo ni Sir Baterina, meron ba kayong mensahe mo? Good luck. Yung reaction po ni Sir Ryan. Well, ngayon natutuwa ako, at least nalalaman ng buong probinsya, hindi lang dito sa Primero Distrito, na ganun nga yung nangyayari. Hindi tayo nami-mislead. May mga sigurong technicalities. At least alam na natin yung mga rason. At unang-una, natutuwa naman ako at nandito si Councilor Franz Ranches at binibigay naman niya yung suporta sa akin. At pinakamaganda dito, nagtutulungan kami. Ang isang bagay lang na gusto namin sa yung maging progreso ang probinsya natin, hindi lang sa First District, kundi buong probinsya. Kaya maganda tong ngayon nagtutulungan kami, kahit ibang partido, basta yung main goal namin is mag-progress ang isang lugar tulad ng Ilocos Sur. Sir, alam naman siguro ng mga leaders ng Partido Liberal na may special election. Tamang chance na kinausap kayo bilang chairman ng Liberal Party Ilocos Sur chapter kung sino ang dapat suportahan sa congressional election na ito. Merong pumunta dito na isang emissary at napag-usapan namin at binigay naman namin yung aming rekomendasyon, binigay naman namin yung aming pulso. From there, yun na lang, yun na lang. Kumbaga walang hanggang sa filing wala kasing definite or specific na action pa. Just mere consultation at nung nakonsulta kami, binigay naman namin yung aming rekomendasyon. Your part, sir, hindi ba din natin itong tatakbira congressman sa under liberal party? Come again? Baka pwede kang tatakbo bilang congressman sa liberal party. Siguro hindi pa ngayon. Councilor naman tayo ngayon. Hindi natin napag-usapan yun. Sir, I remember may sinabi sa interview namin kay Atty. Elvin Luis, parang sinabi niya na may screening zone para sa pastor sa Oh, tama yun. May screening, may criteria na sinet namin. Siyempre, yung unang-una dyan, yung development agenda ng isang kandidato. Ano ba yung i-carry na development agenda? Kaya ganyan yung ginawa namin. At nagbigay kami ng mga recommendations. isa doon si Atty. Baterina, sir, o hindi siya sa Noong may exploratory meetings, maraming pangalan. May long list, tapos nag-short list. Pero hanggang doon na lang sa short list o yung mga recommendations sa baba, wala yung specific na usapan with the local at saka sa national leadership ng partido. Sir, according to Atty. Baterina, wala pang masyadong konkretong programa para sa Ilocos si Presidente kasi parang nayatang inaasahan leader na yung parang nabibigyan niya ng chance na magpapasukan sa mga gustong project ni Presidente sa Ilocos. So bilang member ng LP, ano po masasabi? Siyempre, opinion yon ni Atty. Baterina. Para sa akin naman, ang presidente hindi naman tumitingin lang kung sino yung kapartido niya. Which is happening. Nakikita naman natin, hindi lang kapartido yung mga ina-appoint niya sa kabinete o kaya kinakausap niya. Kasi pag presidente ka, you're the president of the nation. Kaya yung agenda of development, nakabase yan kung ano yung realidad, yung sitwasyon, ano yung mga problema ng bansa na dapat bigyan ng pansin. Kung sakali man sir maging requirement sa pagbibigay ng pondo ng Presidente para sa ating probinsya, matatanggap niyo ba si Congressman Ryan kung sakaling mag-member siya ng Liberal Party? Alam mo yung usapin yan sa level na ng national leadership. Kasi nangyari na yan sa 2nd District, naging miyembro na ng Liberal
si Congressman Owen Singson. Naging miyembro na siya. Kaya usapin yan ng national leadership. Kung kami naman sa local, wala naman ako nakikitang problema. Sir, ito po sir, personal endorsement po sir or lahat ng LGBT? I can only speak for myself. Kaya sinabi ko kanina, yun nga, personally, I'm endorsing the candidacy of Mr. Ryan Singson.